O eto, kakapasok lang President Marcos, buong mundo umalarma. Pinas, Amerika, Japan, General, pinasok ang China, West Philippine Sea. Yan ang title mga kapatid mula rito sa Philippines Trending News. No, so panoorin natin to at bigyan natin ng reaction video again mga kapatid. No, so may kinalaman na naman to sa ating soberanya na pinipilit angkinin, pinipilit agawin ng bansa ng mga singkit mga tol, no? So ito, wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Ugnay pa ng mga kaganapan dyan sa may West Philippine Sea, ang rotational deployment naman ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa may Baho de Masinloc Shoal, wala daw layuning mag-provoke ng sinuman ayon sa Philippine Coast Guard. Napakalabo naman kasi nun mga tol di ba? Sasagawa ka ng pagbabantay sa sarili mong teritoryo. Paano ka makakapag-provoke no sa iba? For example na lang no, halimbawa dali natin to sa kalupaan. Meron ka sariling bakuran, merong yung kapitbahay mo may sariling bakuran, di ba? Tapos ikaw nagwawalis ka, binabantayan mo lang yung sarili mong bakuran, binabantayan mo yung sarili mong lupain. Paano ka nagpo-provoke doon sa kabilang lupain na hindi ka naman lumalagpas sa kanila, di ba? So kaya nga titignan mo, mukhang may sayad talaga tong mga to no? Ibiruin mo yung lahat ng ginagawa natin dito sa ating exclusive economic zone, provocation ang tawag nila doon, 'di ba? Sa bagay, inaangkin nga kasi nila may sayad nga talaga. Sa buong karagatan, mga tol, sila lang daw ang may karapatan. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na walang balak at walang layuning mang-udyok ng sinuman ang ipinatupad na rotational deployment ng Philippine Coast Guard and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc Shoal. Ito ang binigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasunod na naging pahayag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año pahinggil sa ikakasang rotational deployment ng dalawang ahensya sa naturang lugar na itinuturing na mga traditional fishing ground para sa mga mangingisdang Pilipino. Paliwanag ni Commodore Tariela, ang tiyaking malayang makakapangisda ang ating mga kabayang Pilipino sa mga mangingisda sa naturang teritoryo sa Baho de Masinloc Shoal ay ang pangunahing layunin ng kanilang misyon. Ito ay bahagi na rin anya ng mga hagbang ng pamahalaan upang tiyakin ang food security dito sa ating bansa. Kung maalala, una nang iniulat ng Philippine Coast Guard na naging matagumpay nitong 9 na araw na maritime patrol sa Baho de Masinloc Shoal mula noong Pebrero 1 hanggang Pebrero 9 ng taong kasalukuyan. Habang nagsagawa rin ng kahalintulad na aktibidad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho o BRP Dato Tamblot sa lugar nito lamang Pebrero 14 ng taong 2024. Ayon kay Tariela, ang mga aktibidad na ito na ang pagsisimula ng implementasyon ng atas ng pamahalaan sa Philippine Coast Guard and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mag-deploy ng kanilang mga barko sa naturang teritoryo para sa naturang rotational deployment. Samantala, kasabay nito ay mariinding pinabulaanan ng National Security Council ang mga claims ng China Coast Guard na nagsasabing pinapaalis umano nito o ng mga ito ang mga barko ng dalawang ahensya sa lugar matapos umano ang illegal na pagpasok doon. Kaugnay tayo muling iginiit naman ng naturang mga opisyal na sa kabila ng mga pangharas at propaganda ng China sa West Philippine Sea ay mananatiling profesional ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagtupad ng kanilang mga misyon. Okay. Sobra-sobra pa ipagtanggol yan mga tol ng mga pro-China rito sa Pilipinas mga tol. Alam nyo na kung sino-sino yung mga yon mga tol, naririnig na ninyo yun mga iba. Nasa panig no ng dating presidente mga tol, mga spokesperson nila kung tawagin dati no. Ngayon attorney na mga tol, pero grabe nila ipagtanggol tong mga to. Bombo Marlene, I'm just interested kung gaano nga ba kadalas yung ginagawang rotational supply mission, ano? Dahil yan yung concern. Iyan din naman yung palaging inaabangan ng mga Chinese militia dyan sa parting yan ng West Philippine Sea, Bombo Marlene. Bombo Dennis, with regards doon sa kung gaano kadalas, kung kailan itong gagawing rotational deployment ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na misyon doon sa bahagi ng Baho de Masinloc, yan ay hindi i-disclose ng mga kinukulan bilang bahagi na rin ng pansiguridad na concerns. Pero ito nga pagtitiyak ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nagtutuloy-tuloy yan hanggang sa susunod na mga panahon itong isasagawang rotational deployment ng dalawang ahensya bilang bahagi pa rin yan ng pagtupad sa atas ng pamahalaan, partikular na ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil pa rin sa pagbibigay ng seguridad at kaligtasan doon sa ating mga kabayang mangingisda sa West Philippines. Okay. Alam mo, maganda yan, ginagawa nilang lahat yung kanilang makakaya para proteksyonan at bantayan itong West Philippine Sea. Kahit nakikita natin talagang kulang na kulang sila sa assets, no? Hindi naman nandiyan lang sila every time na mamimigay sila ng
ng mga tulong dito sa mga mangingisda. Kailangan talaga yan mga nababantayan. Kung pwede nga lang 24 hours 'di ba? Kailangan talaga nababantayan yan. Bongbong Marlin, ito bang isasagawa na regular resupply mission ng ating otoridad like PCG and BFAR dyan sa may Baho de Masinloc, especially sa ating mga mangingisdang Pilipino? Isasagawa din dyan ba yung airdrop na paraan ng pagbibigay ng mga supply para sa ating mga kababayan? Hindi kailangan. Bombo, Everly, linawin lang natin, no? Itong rotational deployment na isasagawa ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Philippine Coast Guard ay iba ito sa misyon na ginagawa pa rin ng dalawang ahensya pahinggil doon sa pagpapadala o paghatid ng supply sa ating mga kabayang mga mangingisda doon sa Baho de Masinloc, kadalawa pa mga features ng West Philippine Sea at maging sa pagdadala rin ng supply sa mga tauhan ng kasundaluhan doon naman na nakabase sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal. Do pareho nga nilalayon. Hindi masyadong updated yung reporter na nagtanong. No, sa Baho de Masinloc hindi mo kailangan ng hindi mo kailangan ng airdrop, no? Kasi ang bibigyan mo doon yung mga mga mangingisda Bibigyan mo sila ng mga gasolina, 'di ba? Ng kanilang hindi pwedeng i-airdrop 'yun, 'di ba? Doon 'yun sa sa Ayungin Shoal. Doon talaga ang airdrop kasi medyo mahaba-habang lakbayin bago marating 'yun at kadalasan nahaharang talaga sila ng mga PCG doon ng mga Chinese Coast Guard doon. Nitong mga misyon na ito na panatilihin yung kaligtasan at seguridad ng ating mga kabayan na nakabasa dyan sa West Philippine Sea at ibang bahagi ng naturang teritoryo ay magkaiba yung mismong layunin nito. Ibig sabihin, kung pagbabasihan natin yung naging paliwanag ni Commodore Tariela, ang layunin nitong rotational deployment ay magsilbing bantay doon sa ating mga kabayang mangingisda doon sa Baho de Masinloc Shoal upang matiyak na sila ay malaya makakapangisda. Kasi alam naman natin na doon sa bahagi ng Baho de Masinloc Shoal ay may mga banta ng mga tauhan ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessel na nangaharas doon sa ating mga kabayang mga mangingisda. Follow up lang, Bongbong Marlin, kasi recently meron na namang inilagay itong Chinese Coast Guard dyan sa may Baho de Masinloc na mga floating barriers. Kamusta, meron na bang tugon dito ang Philippine Coast Guard or possible na gagawin like yung ginawa dati na tinanggal nila itong mga nakalagay dyan na floating barrier? Correct ka dyan, Bombo Everlino. Napaulat nga kamakailan lang na itong panibago na ng mga insidente ng paglalagay ng mga tauhan ng China Coast Guard ng floating barrier doon sa bukana ng Baho de Masinloc Shoal. Sa ngayon, inilalabas na recent o latest statement itong mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines pahinggil sa panibagong insidente na ito. Pero una na nga sinabi nitong dalawang ahensya ng ating pamahalaan na magiging standard operating procedure na nila yung una na nilang ginawa na pagkatanggal o pag-aalis nitong floating barrier doon sa bahagi ng Baho de Masinloc. So ibig sabihin, when we say standard operating procedure ay bagamat wala pa magiging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tanggalin itong mga floating barriers, ay automatic yan at magkukusa silang tanggalin yan sa bahagi ng Baho de Masinloc, yung mga floating barriers. Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na update pahinggil na doon kung natanggal na ba itong mga floating barriers. Pero patuloy natin hinihingi yung panig ng mga kasundaluhan at maging ng Philippine Coast Guard para sa mga kaukulang development sa nasabing usapin. Sabi ni Huang Zhilian, our relations now stands at a crossroads as stated by our Foreign Minister Wang Yi, facing a choice of where to go from here. We need to make a good choice. Sino yung we na sinasabi ni Huang Zhilian? Sino yung we? Philippines or China? Kasi alam nyo mga kochero, pag sinabi ng China na you need to talk to us, ibig sabihin nun, kailangan sumunod ka sa amin. That's it. Wala namang ibang walang ibang meaning yun. You need to talk to us. Diba? Kalokohan yung mga sinasabi nila na pag sinabi ng China kausapin mo kami, ang ibig sabihin nun, sumunod kayo sa amin. Kasi hindi naman talaga sila nakikipag-usap ng maayos Diba? Hindi naman talaga sila nakikipag-usap ng susundin yung pakikipag-usap. Malabo yun sa kanila. Yung sarili nga nilang pirma, hindi nila kinikilala In other words, sumunod kayo sa gusto namin. Kasi kung hindi, magkakagulo. Ilang beses na nila sinabi yan Wala nang bulahan doon. Sabi ni Nelson Sabiniano, paano nakakagamit ng FB si Sasa China e-block ang FB doon? Exactly. Question ko rin yan Question ko rin yan. So, hindi ko rin alam. I hope I can answer your question, but I can't. Gumagamit sila siguro ng VPN. Oo, kadalasan. Yun yung ginagamit nila, VPN. Diba? Kasi bawal din gumamit ng VPN. Pag nahulihan ka ng VPN doon, arestado ka. O edi pasikreto. Diba? Pero matindi doon mga tol, no? Ang dami talagang pinagbabawal doon sa China.
So, I don't know. I don't know how they do it, but baka ano sila, pinapayagan. Ganun lang kasimple yun. So, anyway. Sabi, we believe maintaining the sound and steady developments of our relations serve the fundamental interest of two countries, the two people, not self-vested interest of small groups, or a small group's interest, but the overall interest of our two people. Parang sinasabi niya, interest lang ng iilang tao. At kailangan daw, interest daw ng China at saka ng Pilipinas ang mananaig. Ewan ko pinagsasasabi nito, may tama na nakain ng mata bago magsalita no? But the overall interest of our two people. Hindi naman kayo ganito magsalita ang China eh. Hindi naman ganito ang China, guys. Hindi naman ganito ang China eh. Ang China, kung ano yung interest namin, yun na yun. Wala ka ng choice. That's it. Tama. Wala kang choice. Kung ano yung gusto namin, yun na yun. Eh, nakita naman natin sa West Philippine Sea, di ba? Nakikinig ba sila sa atin? Hindi naman. Pilipinas, pakikinggan nila. UNCLOS nga, di nila kinikilala. Signatory sila dun eh. Nakapirma sila dun, hindi nga nila ino-honor yung pirma nila eh. International law nga, hindi nila kinikilala eh. Diba? Court of Arbitral Ruling, di nga nila kinikilala. Pilipinas pa. Interest nila, kanila lang talaga yun. Basta sinabi na amin to. Tapos ang kwento. Wala nang usap-usap. That's it. So, si China here, Chinese Communist Party is lying. So it is hoped that the Philippine the Philippine side will steer the right course for its policy vis-a-vis China and work together with us to bring the bilateral relations back on the right track as soon as possible. So, ibig sabihin, malabo the yan. right course is the China course. That's it. Yun lang ang tamang gawin. Yung tamang daan na dapat daw nating tahakin mga tol is yung daan na gusto nilang ipasunod sa atin, di ba? Huwag na tayong makikipag-alyansa sa Amerika, huwag na tayong makikipag-alyansa sa ibang mga bansa. Huwag na tayong gumawa ng mga maritime joint patrol diyan sa West Philippine Sea kasi wala tayong West Philippine Sea, wala tayong bahagi sa karagatan. Yun ang gusto nilang mangyari mga tol, di ba? Mga loko-loko talaga 'yan, no? China lang ang tamang gawin. Wala nang iba. Diba? Tapos may ganito pang kwento. It is normal for neighboring countries to have differences. What is crucial is that differences should be handled through consultation, and this is not only a proven way to get along with neighboring countries, but also a useful experience from the turnaround of our relations for the past few years. Pero si Wang Xilian, dinuro-duro yung chief of staff natin. Alala nyo ba yun? Sinabi ni JV Ejercito, kinuwento raw sa kanya ni General Browner, dinuro-duro daw siya ni Wang Xilian. Eh mukhang malaking tao si General Browner eh. Mukhang matangkad eh. Tapos mukhang maliit lang to si Wang Xilian eh. Biruin mo yung general natin ng AFP, dinuro-duro ng isang ambassador na may sapak sa ulo. mabait yung general natin mga tol, no? Mga duro-duruin ka. Diba? Pangit. So ganun. Parang wala namang parang ang weird, no? Gusto nila, ay pag-usap tayo sa kanila, pero dapat sila lang ang masusunod. Walang ibang mga masusunod. Sila lang. Di ba? Kaya nagsalita si Gibo, Secretary Gibo. Sabi niya, talks with China is useless. Totoo, no? Totoo 'yan. Dapat maging senator din 'to, no? Totoo 'yan, Secretary Gibo. Wala talagang kwenta, useless talaga at nagsasayang lang tayo ng resources natin, nagsasayang lang tayo ng pera ng bayan. Every time na makikipag-usap sila, every time na makikipag-usap ang Pilipinas dito sa China, useless talaga yan. Yung pagpapadala natin ng napakaraming diplomatic protest, useless yan. Useless yan. November 2023 pa to. November 2023. Walang kwenta makipag-usap sa China. Bakit? Bakit walang kwenta? Kasi mga kochero, ayan, it's not fruitful. There should be bilateral discussions, but at a time, when we prove, kung mapatunayan, when we are sure, this is my personal belief, that formal bilateral relations should be held when it is proven that they are sincere. Yun kasi ang kulang sa Chinese Communist Party, guys. Yun ang kulang sa CCP. Walang sincerity na makukuha ng kanila. Traidor yan. Ang CCP, traidor yan. Diyos ko, traidor yan. Traidor yan. Sobrang traidor yan.
Sarili nga nilang mga tao, pinapatay nila eh. Oh, di ba? Sariling citizens nila, pinapatay nila. Oh, di ba? Falun Gong. Baka di nyo alam. Google nyo na lang. Falun Gong. Uyghur. Biruin mo, wag na tayo dun sa sinabi niya yung pinapatay yung sarili nilang mamamayan. Paano mo paniniwalaan na makikipag-usap ng maayos itong bansang to? Kung ang sarili nga nilang pirma hindi nila ino-honor, paano nila i-honor yung sasabihin nila? yung ano lang, yung verbal lang, yung ano lang, salita lang. 'Di ba pag nakikipag-deal ka nga sa kausap mo, hindi sapat yung verbal lang. Kailangan meron kayong kasulatan para meron kayong pinanghahawakan. Mga tol, eto verbal lang, paano mo panghahawakan yung sasabihin nila kung yung sarili nilang pirma hindi nila kinikilala? Uyghurs. Mga preso na kinukuhaan ng organs for may organ harvesting tapos binebenta nila yung organs. Sarili nilang mga citizens eh, binawalang hiya nila eh. How much more other countries na wala silang pake? Sabi, but the president himself has said that their illegal activities continue unabated. So to enter into bilateral negotiations in that context will just be playing into their playbook, and it will be an attempt to constrain the Philippines from enforcing its claims which it rightfully has under international law. Ganito lang po yan. In-explain lang po dito ni Secretary Gibo, mga kotsero, kung paano maglaro ang China. Halimbawa, meron tayong bilateral talk sa kanila. Ang sasabihin niyan, o sige, may bilateral talks tayo ha. Let's maintain the status quo. Status quo lang tayo, walang magbabago. What does that mean on our end, sa side natin? What does that mean sa side ng Pilipinas? Hindi aalis ang Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Yun ang status quo. Ando na sila eh. Ano pa yung status quo? Hindi tayo magtatayo ng mga, hindi natin aayusin ang outpost natin sa BRP Sierra Madre. Status quo kay. Ano pa ang status quo? Wala kang gagawing dyan, exploratory development, tsaka what do you call this? Utilization ng natural resources sa West Philippine Sea. Status quo kay. Wala kang gagawing bago. Kasi status quo ka. Grabe. So ibig sabihin mga kotsero, they get their stuff, they get to do what they want to do without us interfering. Dahil naitali tayo sa quote-unquote bilateral negotiations. Inuutakan tayo ng China. Kapag ngayong ka pumasok, tapos status quo, buti sana kung gagawin nila, o sige, makikipag-usap tayo sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, aalis kaming lahat dito. Aalis ka lahat ng Chinese forces sa West Philippine Sea. Wala, hindi ganun. Hindi sila ganun. Hindi nyo ba gagawin nila yun? Hindi. Kalokohan. Status quo nga eh. Diba? Alright mga kapatid, ikaw ano masasabi mo dito sa video na panood natin mga tol? So nakita talaga natin na wala talagang kwenta kausap itong China mga tol. Wala talaga. Sabi nga gano'n ni Coach Jared, traitor tong mga to no? Talagang useless, no? Useless ang pakikipag-usap natin sa kanila mga kapatid, no? Hindi sa mga incheck hindi sa mga nandirito na sa Pilipinas, mga tol. No, kundi dito lang no sa gobyerno nilang nagpipilit na talagang gusto nilang mapasakamay nila ang kabuuan ng karagatan na to, no. Inaalisan nila tayo ng bahagi, mga kapatid, dito sa karagatan sa West Philippine Sea. Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.